Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay gabi na kasi medyo na-delay rin po kami ngayon sa pag-live po nitong program namin ng Hiwaga at Kababalaghan. Ito pong muli si Shane Pen, nagbabalik muli po sa inyo para sa ating talakayan ngayong gabi. At ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa ang elemento ba ay nagkakaroon ng anak sa isang mortal o katulad nating mga tao. So, hindi ko na po ito papatagalin at nandito po ang aking co-host na at kilalang-kilala nyo na rin po siya, si Miss Maulin Day. Miss Maulin? Ayan, magandang pong gabi. Unang-una po sa inyo, ma'am, at sa lahat po ng ating mga televiewers na nakasubaybay sa oras na ito. Isa na naman pong talakayan ang aming ibabahagi sa inyo about sa kababalaghan ng mga immortal at saka ng mga mortal. Ayan. Subaybayan niyo po yung aming programa at meron pong reward sa masugid na taga-subaybay si Ma'am Shane. Ayan. Oo, katulad ng binanggit ko nga sa inyo last week, meron po tayong paraffle this coming Saturday. So, lagi po kayo sanang manood at of course, kailangan po ninyong mag-subscribe dito sa YouTube channel po natin at saka po dun sa Facebook page po natin na ilalagay ko po ulit dun sa comment section namin. I-click nyo lang yon para makapag-subscribe kayo dun sa YouTube channel. At pag-click nyo naman dun sa FB page namin, which is the Bunto Kababalagan at Elemento, ay mag-join naman po kayo para I can accept you as one of the members ng Bunto Kababalaghan at Elemento ng Facebook page po namin. So, Yes po. tuloy na po natin ang ating topic ngayon. Ang elemento ba ay nagkakaanak ba sa katulad nating mortal o katulad nating mga tao? Makapagsagot nito, Miss Morin, meron ka bang mga pwedeng sabihin o experience or kumbaga Marami po, mama. Kung sa ganyang experience po, ma'am, napakarami pong experience na nung liit pa lang ako, hindi pa lang po ako masyadong aware sa ganyan. Ayun pong meron po kaming mga naging kapitbahay na nang nabuntis po siya nang wala naman siyang asawa. Pero sinabi po niya na mayroong gumagalaw sa kanya kapag natutulog siya. At nakikita niya kung sino yun. Ang gwapo nung aking katabi. At ang gwapo nung aking kaniig. Tapos hindi nagtagal, lumaki yung kanyang tiyan at nung manganak siya, yung anak niya may ngipin na. Kaya okay. tapos hindi pagkapanganak lang, oras lang po yung binilang, namatay na yung bata. Ayun po, yun po ang nung nakita po nung mga matatanda kasi po dinadalaw, nakita kasi may ngipin na. Kumpleto na po yung ngipin, baba at saka taas. Sabi po nung matandang katandaan dun sa amin na may kaalaman din sa ganitong gawain, nag-aanito po siya. Sinabi po niya na yun daw pong bata ay anak daw po ng engkanto at meron pa kasi yung kakambal na ahas, ma'am. Ayan. Opo, ipinanganak po yun Yung na ahas, may kasama. Ipinanganak din po yung ahas, kasama po yung ahas, ma'am. Kaya lang yung ahas, umalis na po. Kumbaga, pagkatas ipinanganak, yung bata lang naiwan at yung ahas ay lumakad na palayo. Kumbaga. Kasi, syempre, sino ba naman, syempre, sa bahay lang po kasi nung nanganganak, sa hilot lang. Sa hilot lang po nanganganak. Ngayon, syempre, pagka sa hilot lang, natural po sa bahay lang po yan manganganak. Hindi po sa center or sa hospital, ayan. Kaya po, pagka ganyan, lumabas yung ahas, syempre, iiwas po yung hilot niyan. Tuklawin ng ahas eh. Ayan. pero yung ahas, talagang as in ahas talaga. Walang kalahating Talaga kalahati. kompleto yung ahas. Kulay green po yung ahas na lumabas.
Okay. And then, yung bata, na sabi mo nga, may ipin na, pagkapanganak, may ipin siya. So, nabuhay lang siya ng taon. Namatay po yung bata, kaya lang po yung bata nung namatay, kulay violet po siya. Nag-violet po siya. Parang naging kulay ng puno, ganyan. Ganun po talaga pagka kinukuha ng mga engkanto. So, ibig sabihin, yung bata na yung kinuha ng engkanto na. Opo, ma'am. Okay. So, bakit nila kinukuha? Samantalang dapat naman may karapatan din yung may karapatan din dapat yung nanay na nagpaluwal dun sa ano. Anak din niya yun eh. Bakit kailangan kunin ng tatay at dalhin sa Yes po daigdig kasi nila? kung ano po kasi yung nakatakda na mangyayari. Kaya let's say for example na mas makapangyarihan doon sa magulang yung engkanto or yung elemento na nakabuntis doon sa isang nilalang ay pwede nang kuhanin yung kanyang anak. Ayan. Actually, may mga kaibigan po ako na nagkaroon ng anak at mga kaibigan ko sila ngayon. Hindi ko na lang po sila i-mention kasi para po sa kanilang kapakanan. May mga kaibigan po ako na nagkaroon ng anak sa iba't ibang klase ng nilalang. At nung kinuha sa kanila, pagkapanganak po, kinuha na talaga. Kinuha na yung sanggol sa kanila. Mayroon po yung hindi na nila nakita. Mayroon naman po yung maswerte na nakita na ipinanganak pa yung sanggol at nakita pa nila at ilang oras pang tumagal bago namatay yung sanggol. Pero yung iba po, pagkapanganak po, nawawala na po ang sanggol. Hindi na po nila makita. And then, pagka meron po yung mga times na natutulog sila, biglang may tumatawag sa kanila, mama, o kaya nanay, yan. Tapos pagmulat po nila, nakikita nila, malaki yung bata. Ayan. So, yun po. Pero, yung batang yon, sabi mo na pagmulat niya is malaki na, nag-i-stay sa kanya o nawawala rin? nawawala din po, ma'am. Pero pagka tinatawag nila, kasi syempre bininyagan po ng pangalan, binigyan nila ng pangalan. Pagka kinakailangan naman po at nasa kumbaga hindi magandang sitwasyon yung mga magulang at saka yung mga naging kapatid, itinatawag po nila yung bata at nakakatulong naman po. Minsan yun yung iniiwan nila sa bahay. O sabi niya, magbantay ka muna dito sa bahay, aalis kami, ganun. O kaya pagka yung mga kapatid na maliliit, may iiwan, o ikaw muna ang nandito, tignan mo yung mga kapatid mo, ganun. Naiiwan din po, kaya lang, siyempre, hindi makita. Invisible na po siya. Ganun po. Okay. Pero, ang engkanto ba, let's say, for example, sabihin natin anak na engkanto, anak na elemento, hanggang, di ba sila immortal? So, ibig sabihin, kung half yan, half mortal, half immortal, meron din bang, kumbaga, hindi rin lang kamalan din? Kasi ma'am, ganito po yan. Yung ibang mga nilalang, depende po kasi yan sa kahilingan. Kung ang kahilingan po ng magulang at saka isa sa mga magulang na yung anak ay mabuhay ng mortal, ay mabubuhay po ito. Depende po doon sa ibinigay na time limit sa kanila. Kasi kagaya po ng kapatid ko, yung kuya ko po na nauna sa akin at saka yung pong mga nasa pagitan namin na inanak ng nanay ko, ayun po ay kinuha na po ng aming isang ina. Kaya po yung mga kapatid ko na nasa pagitan namin ng kuya ko, pagka pagkapanganak naman po, yung pong minsan tumatagal lang po sila ng 2 taon, yan kinukuha na po. Ganon. Nagkakaroon lang po ng dahilan na parang nilagnat lang siya, ganun, tapos mamamatay na kagad.
Ganun po. Pero napupunta sila doon sa Doon daigdig ng mga sa kanto. kabilang dimension na. Sa kaharian na po ng mga elemento. Okay. So, ayun. So, kung may mga... Doon po sa ano... Wait lang sandali Wait lang. Sige, i-ano mo pa. I-explain mo pa. Nandito na si ano eh. Wait lang Ay, sige lang po, ma'am. Doon po sa ating mga viewers na mayroon po kayong mga experience na ganitong mga bagay, maaari po nating buksan sa inyo yung topic na ito kasi ito po ay hindi lang sa teleserye nangyayari o hindi lang sa isang fantaserye nangyayari. Ito po ay nangyayari talaga sa totoong buhay. Kaya po sa lahat ng ating manonood, maaari po kayong mag-share ngayon sa ating live kung kayo po ba ay nakaranas ng ganitong mga pangyayari or nakalaman or nalaman ninyo sa mga kapitbahay nyo, sa mga ninuno ninyo na mayroon kayong ganitong experience. Kasi totoo po na ito ay nangyayari na nagkakaroon ng anak ang isang inkantado, so ang isang elemento sa isang taong lupa. Ayan, kasi dito po yung mga nanganganak na minsan nabubuntis lang sila tapos biglang kukunin kapag ipapanganak na yung bata. Ito po talaga ay totoong nangyayari at hindi po ito isang kwento lamang ng kababalaghan. Ito po ay totoong nangyayari na sa pamamagitan ng pagkuha ng magulang ng isang bata na ipinanganak na para siya ay mabuhay doon sa kabilang buhay na depende po yan sa ating kumbaga sa kasunduan kung ano po yung ibinigay sa kanilang kasunduan kung sila ba ay mabubuhay sa kabilang dimension o sila ba ay mabubuhay na magiging mortal na kasama ng kanyang magulang na mortal. Ayan po. So, sa atin pong mga televiewers na meron pong experience na ganito, binubuksan po namin ang comment section. Mag-comment po kayo para po malaman natin. At baka po hindi nyo alam, isa na pala kayo sa mayroong karanasan na ganito. Ayan. Ito pong pagbubukas natin ng topic sa ganito ay para po malaman po natin kung yung atin bang halimbawa kung tayo ay naka-experience ng ganito o mayroon tayong kaanak na ganito ang experience o tayo mismo ang naka-experience nito para po ma-recognize natin yung ating anak. Halimbawa, kung tayo man ay nagkaanak sa kabilang ng elemento ay ang ama o ang magulang ay ma-recognize naman po natin kahit papano kasi ang pagkakaroon po ng bantay, magkaiba po kasi ang bantay at saka ang gabay. Ngayon, ang pagkakaroon po kasi ng bantay ay magkakaroon po tayo ng advantage niyan. Kasi hindi lang po tayo sa mga proteksyong ganito or sa mga proteksyong ganito na suot sa katawan or balute ng mga panalangin na nasa ating katawan, kundi ito po sila ang mauuna. Kasi sila yung magiging mata natin para makita natin yung mga bagay-bagay. Ayan, na hindi natin alam. Halimbawa, tayo pala ay merong paparating na panganib. Sila na po yung maunang makakaramdam kasi mas bukas po yung kanilang mata at makikita po nila yung hinaharap. Ayan. So, ako po, kaya po akong ganitong pangyayari kasi po yung akin pong lahi ay ganito po kasi ang kumbaga ganito po ang kanilang kakayahan. So, depende po kasi yan kung ano po yung mga kakayahan na ipinagkaloob. Mas madali po tayong makakonect sa ganitong mga bagay kung tayo po ay may connection sa mga elemento. Ayan. So,
Sa lahat po ng ating mga manonood, sa lahat po ngayon ng ating mga taga-subaybay, inaanyayahan ko ang lahat na tayo ay manood at tayo po ay mag-like at mag-share ng ating programa para makita po na at the end of the show, makikita po yung kung sino yung mga top sharer, top likers, at saka comment po kayo kung kayo po ay karanasan ng mga kababalaghan na na related sa ating topic ngayon. Ayan, para po mabigyan natin ng kuro-kuro kung ano ba talaga itong pangyayari, bakit ganito, para po maunawaan ninyo na ito pala ay totoong nangyayari at ito pala ay nasa inyong harapan na pala, hindi pa ninyo alam. Ayan. Mas maganda po kasi na mabuksan yung ating mga kaalaman at yung ating mga pangunawa dito sa mga bagay-bagay na ito para alam po natin kung saan tayo lulugar at alam po natin kung paano tayo mag-a-adjust. Kasi pagka halimbawa nakapagsalita po tayo hindi maganda tapos pala yung pinagsasalitaan natin meron pala siyang alaga. Ngayon, kung nagkamali ka ng salita, yung alaga nun ang bibira sa'yo. Kasi hindi mo alam, meron pala siyang kaanak na engkanto. Meron pala siyang pamilyang engkanto. Kaya, hindi mo siya agad-agad napapabagsak or kahit na magsalita ka pa sa kanya ng matatalim, yung mga mayroon po tayong dilang matalim na hindi po natin maiiwasan yan. Pero dito po makakapag-ingat tayo ng mga salita natin kasi oo, totoo. Depende sa lahi ng mga engkanto kung sila ba ay makapangyarihan nung unang panahon or sila ba ay normal lang. Kaya pakaiingat po tayo kasi pagka ito po mga ito ang kinalaban natin, lalo't mataas ang antas nito, mataas ang uri nito, nasa dugong maharlika yung anak ng engkanto o kaya yung kaanak ng isang engkanto na iyong pinagsasalitaan or let's say biniro mo, ginawan mo ng hindi maganda, automatic po babalikan ka, magre-reinforcement ito. Kasi sa kaharian po ng mga engkanto, ang laban po hindi po one-on-one. Hindi batalyon niya ng kalaban mo, iisa ka pero batalyon ng kalaban mo. Kaya po, ito po ay binubuksan namin yung topic sa inyo para po malinawan ang lahat. Ito po ay totoo talagang nangyayari. Ayan. Okay. So mag-shoutout muna tayo, Miss Pauline, kay Nympha Sosilios Molano. Magandang gabi po, mga madam. Yes, good evening. And also kay Vicky Arceo, hello po. And Mariel Seno Canonizado. Totoo po ba ang kapre na nagkakagusto sa babae? Yes, madalas po yung mga mahahaba ang buhok at saka mga balbon. Oh my God. Yan, totoo daw na nagkakagusto ang kapre sa mga babae. Katulad natin mga mortal. Ani Recente, hello po, and Dimpa Sosilios Olano. Saan po makikita ang mga elemento na hindi natin nakikita? Saan po makikita ang mga elemento na hindi raw natin nakikita? Parang magulo yata yun, mama. Siguro ganito na lang. Saan siguro makikita ang mga elemento? Saan ang kanilang portal, 'di ba? Ito po kasi ay hindi basta-basta nakikita. Ito po ay nakikita lamang ng pagka tayo ay bata pa. Magsimula ng pagkapanganak natin na tayo ay mulat na yung ating mga mata hanggang po sa 12 taon ay bukas pa po ang mga mata niyan. Dito po, malaya po nating nakikita yan kahit na sila ay dumadaan. Yung pong dumaan na buong buo na makikita mo talagang dumaan or nakakausap or dumaan lang siya na parang silhouette or dumaan lang siya na parang usok. Ayan. Ganyan po yung mga makikita natin. So parang dumaan lang na anino, parang dumaan lang na hangin, ganon. Minsan kalahati lang yung makita mo. Minsan ulo lang yung makita mo, minsan balikat lang yung makita mo, minsan likod lang yung makita mo. So depende po sa
nais nilang pakitaan at depende po sa lahi din. Kung lahi po kayo ng kung may lahi po ang inyong angkan at kasi nasa bloodline po kasi ito para kung sila ay pwedeng magpakita sa inyo. Ayan. Kasi meron pong talagang hindi nakakakita pero nakakaramdam naman. Nararamdaman niya na hindi pala siya nag-iisa doon sa lugar kasi talagang pagka meron tayong hindi nare-recognize sa ating paligid, automatically po tumatayo po yung ating buhok. And then nakakaamoy po tayo ng iba't ibang klaseng scents. Ayan. Tapos yung hangin, biglang lumalamig, biglang umiinit, ganyan. So nagiging abnormal yung paligid natin. It means po, hindi mo sila nakikita, pero nagpaparamdam po sila sa inyo. Ayan. Pero hindi po lahat talaga ay nakakakita. Ayan po. At hindi po lahat binibiyayaan na makita nila pero pwede nyo naman pong hilingin ito na magpakita sila sa pamamagitan ng panaginip or sa pamamagitan ng personal kasi kaya po hindi sila nagpapakita ng direkta sa personal kasi baka makita mo yung flashback biglang flashback ng itsura nila. Baka syempre masyak ka tapos may sakit pa sa puso, 'di ba? Ditigok, 'di ba? Kaya po hindi basta-basta nagpapakita. Ayan. Kasi iba po yung itsura nila na pag nagpakita po sila sa tao, syempre po maganda yung itsura nila. Kasi ginagaya nila yung tao, yung itsura ng tao. Pero sa katotohanan po, iba po talaga yung itsura nila sa kabilang dimension na kung ano ang uri nila. Ayan po. Kaya hindi po lahat ay binigyan kung makita sila. At kung gusto nyo po silang makita, maaari nyo pong hilingin sa panaginip. Or pumikit po kayo, pansumandali at humiling po kayo na magpakita sa inyo ay magpapakita po talaga. Ayan. So, sa lahat po ng nakaka-experience ng ganito, ay kasi totoo po yun na ang antas ay ang antas po ng third eye ay maaaring buksan at maaaring pag-aralan kung paano magbukas yung ating third eye para makita natin itong mga bagay-bagay na mga kababalaghan. Pero mas marami po kasi sa atin ang ayaw makita yung mga iba't ibang klase ng hitsura kasi po pwedeng pagka pinagkalubang ka halimbawa na makita mo yung isang bagay at pinagkalubang ka na makita mo yung isang taong namatay sa aksidente at duguan siya. Yung parang saklap naman. Tapos nagpakita sa iyo sa hindi tamang oras yung biglang nag-brown out tapos biglang nagbukas ulit yung kuryente. Tapos biglang makita mo nasa harapan mo na pala, 'di ba? Nakaka-shock, 'di ba? Or kaya dumadaan ka, mag-isa ka lang sa isang iskinita, tapos bigla mong nakita doon yung na-aksidenteng tao, di ba? Ang saklap. Ganun po yun. Kaya hindi po sila basta-basta nagpapakita kasi baka matakot po yung papakitaan nila. Kaya minsan, hindi po talaga pinagkakaluban na makita ito. Pero pagka sa may mga kaalaman po, hindi po lahat ng may mga kaalaman, nakikita nila yung lahat ng nangyayari sa paligid. Kasi kanya-kanya po tayo ng kaalaman at kanya-kanya din po ng lahi kung paano ibaba, kung paano ipakita yung mga bagay-bagay na mangyayari. Ayan. Wala na si Ma'am Shane. Ayan. So mag-comment lang po kayo sa ating comment section para po malaman natin kung ano po yung inyong mga experience tungkol sa mga kababalaghan na pangyayari. Ayan, para matalakay po natin. Ayan. Ano man ini, oh? Ayan po. Kayo po bang lahat dyan, magandang gabi po, at kayo po ba ay mga naghapunan na kasi pasado 7:00 na po. Ako po ay kumakain ng pansit Mickey.
Kasi gutomit na po ako ngayon simula nung tumaba. Ayan. So, hintayin ko po yung inyong mga comment sa lahat po ng may mga experience na ganito. Comment lang po kayo sa comment section natin. I-comment nyo lang po yung inyong mga karanasan tungkol sa mga bagay-bagay na ito. At ang kapre po ay nagkakaanak or pwede po, kaya nga po binubuksan ko yung topic na sa mga babae ay bawal po ang nagsasampay ng underwear sa labas, lalo na pagkagabi na. Bawal po nating pinamamagdamag yung ating underwear doon sa labas kasi po dito po inaasawa po iyang ating underwear ng mga hindi nakikita. Kaya po yung iba nagkakaroon ng mayuma, nagkakaroon ng anak na pugita, kung ano-ano po kasi inaasawa po 'yan. Kaya nga po paalala ko po sa lahat ng mga kababaihan na wag po kayong magpapahamog at maglalagay o magsasampay ng inyong underwear sa labas para hindi po kayo magkaroon ng issue ng mayuma or tumor sa matres or ano pang klaseng ano sa tiyan na halimbawa yung nanganak nabuntis sa labas ng matres, ayan, ito po ay cause po ng pagsasampay natin minsan sa labas or ito po naman ay cause ng isang elemento na hindi po natin alam, akala natin tayo ay nananaginip lang na tayo ay may kasiping or tayo ay may kasek sa panaginip natin. Yung pala, ito po ay reality na. Nga totoong nangyari na meron pala tayong talagang kasiping sa ating pagtulog. And then, ito po yung nangyari sa atin, nabuntis tayo sa labas, nagkaroon tayo ng anak na hindi inaasahan. Ayan. Sa iba naman po, mayroon pong nagkakaroon ng anak na mga iba-iba yung itsura nila kasi po dito po kasi yung may minsan hinahaluan po ng engkanto yung kanilang pagbubuntis or nagsasampay po sila ng panty sa labas. Ayan. Kasama na rin po dito yung mga nagbababad ng mga panting may dugo. Ayan, so pakaiingat po tayo sa ating mga taga-subaybay. Huwag po tayong nagbababad ng mga panting may dugo. Kung pwede po ay labahan natin agad para po hindi naamoy ng mga elemento ito. Kasi syempre po, alam natin 'di ba na kaya nabubuntis ang isang babae lalo na pagka yung katatapos lang ng menstruation nito tapos gagamitin. So kaya po pag naamoy ng engkanto yung binabad yung panty ay dito po minsan nagkakaroon din po ng kaugnayan yung ating pagbubuntis. Bakit ganito, ganyan. Yung nangyayari sa ating kalusugan lalo na sa mga babae. Ayan. Kasi sa mga lalaki naman, although nananaginip sila na sila ay may katabi, nananaginip sila na sila ay may kasiping, kasi ito po ay talagang totoong nangyayari. Meron po talagang nagiging reality na ganito. Tapos sila ay nagkakaanak na sa mga sinisipingan nilang engkanto. Ayan. Kasi meron po kaming naging kaibigan na ganito po sa party ng asawa ko na nagkaroon ng ganitong issue. Nagkaroon ng anak sa Encantada. Ayan. Ayan. So, ngayon, bumalik ulit ako kasi may mga usap. Sorry guys. Eto, kay, pa hindi ko na ano. Sino po ba? Okay. Kay Len Cornejo, hi po mga madam. And kay Nympho Asociacion, Olano, paano natin malalaman kung may elemento sa paligid natin na hindi natin nakikita? Nabanggit mo na ba yon? Paano daw natin malalaman kung may elemento? Nasagot ko na po yun kanina. Pag meron pong elemento na nasa ating paligid, tayo po ay kikilabutan or tayo po ay makakaamoy ng iba't ibang klaseng scents, pwedeng scents ng mga mababangong bulaklak, pwede pong scents ng kung kapri, tekbalang or
yung mga engkanto na nakatira sa mga maduduming burak, yan. O kaya yung mga engkanto na nakatira sa tubig, mga syokoy, sirena, ganyan, malalansa po ito. Pero sa mga kapre, ganyan, minsan amoy sigarilyo, pero wala ka namang kasama sa loob ng bahay at wala kang katabi na naninigarilyo or walang dumaan na naninigarilyo, ganon. O kaya amoy asopre, ganyan, or amoy burak. Kasi ito yung mga engkanto ng mga nakatira sa puno, yan, yung mga mahabang tenga, yung mga kulay green ang iba, tapos yung mga iba't iba pong klase kasi napakarami pong klase ng engkanto. Ayan. Kagaya po nating mga lahi, marami po tayong mga lahi na klase ng nilalang. Ganun din po sa mga engkanto, marami din pong lahi. Ayan, kung mga duwende naman po yung nasa paligid, ay minsan may maririnig ka na lang, may mga kumakalansing na bariya, merong mga kumakalansing na kung ano-ano dahil pala ginagalaw na or may mga nawawalang gamit sa loob ng bahay. Gawain po yan ng mga maliliit. Ayan. Ito po sila po yung mga nangunguha ng mga bagay sa loob ng ating tahanan. So, dapat po ito maging aware po kayo kasi kahit na anong hanap nyo, yung hanap kayo ng hanap ng mga bagay, bakit kaya naghahanap tayo ng bagay na nilapag ko lang yung kanina dito bakit nawawala na? Ganon. So, yung pala, kinuha nila, pinagtripang ka, ganon. Pero, pagka hindi mo na hinahanap, nandun lang mismo doon sa pinaghahanapan mo, nandun lang nakalagay. Ayan. So, yan po yung... Minsan naman po, pagka elemento po kasi, doon sa lugar, pagka mayroon pong elemento, lalo na number one, pagka mayroong disgusto sa'yo na elemento or nagagalit sa yung elemento, mainit po yung kaliwa nating tenga or umiinit yung kaliwang parte natin minsan pagka nandyan yung mga elemento at nagagalit sila. So, either nagagalit sila dahil may ayaw silang tao or either nandyan sila nagpaparamdam. Ganun po yun. Ayan. May fiber kaya? Okay. Ayan. Nawa po So, I hope nasagot Paso Silios, Olano ang iyong katanungan ni Miss Maulin. And ito, tumawag siya. And ang saya naman itong topic, sabi ni Miss Nimpa. And kay Mariel Seno, kanonizado. Nangyari po kasi sa akin na nagpa-albularyo ako nung mga ako, doon nga daw may nagkakagustong kapre daw po sa akin. Narinig ko po yun. Hinga, malapit sa tenga ko. Sabi, yun daw. Ganon po. Bakit po nangyari sa akin ito? Bakit nangyari sa nangyari sa dikin yun? Sa akin yun. Siguro, bakit nangyari daw sa kanya yun? Na merong nagkakagusto sa kanyang kapre. Sabi ni Mariel Seno, kanonado. Unang-una po, kaya po tayo nagugustuhan ng kapre kapag tayo po ay madalas na nag-iisa. Ayan, pagka mga engkanto po, pagka madalas tayong nag-iisa at madalas tayong nag-iisip ng kung ano-ano, yung bang parang down na down tayo sa ating buhay or ayaw nating makihalubilo sa crowd. Ayan, yan po yung gustuhin ng mga engkanto. Kaya po, ganyan, tapos yung ating buhok ay mahaba, tapos pulot pa, ganyan, tapos balbon, ayan, gugustuhin ka po talaga nila. Ayan. Bakit ganun ang mga type nila? Bakit ganun? Ba't ganun ang mga type? Kasi po, syempre, yung kapre, mabuhok. Ayan, balbon. Yung tikbalang din po, ganun. Okay. So, kaya pala gusto nila yung mga ganong klaseng mga ganong klaseng qualification or qualities ng isang babae or even yun sa lalaki, no? Ganon, di ba? Ganon. Yes, ma'am. Maulin. Pasensya na po kayo at subat nagugutom po ako. Okay lang yan. Sige, go.
So I hope nasagot namin, Miss Mariel Seno Canonizado, ang iyong katanungan. Dito naman kay Lenlen Cornejo, dito po sa Saudi, may kumakalabit po sa akin pag natutulog ako tapos maging nanggagaya ng boses ng mga amo ko. Ito yun. Ito pong mga nanggagaya na ito po yung mga kaluluwang, ang tawag po sa kanila ay yung mga impersonator. Ayan, yung mga Xerox, nanggagaya ng Xerox copy. Ayan. Oo. Ito po ay mga engkanto din po ito, mga elemento po. Kasi ang kaluluwa po ay bihira po yan manggaya kasi meron silang originality, pagkakaluluwa po ng tao. Ito po yung mga engkanto na nanggagaya po, yung parang sa impersonator po sila. Ayan. Totoo po nangyayari yan. Lalo na kung sumama sa iyo, galing pa ng Pilipinas. Ayan, kasi ang Pilipinas ang pinakamaraming engkanto. Talaga? Ako, ganon. Ako na-experience ko rin yung ganyan eh. Nasa ano ko nun eh. Nasa isang manpower agency pa ako nun way back. Ano bang year yun? I think mga 2005, 2006, yan sa may Paranaque. May nanggagaya talaga. May nanggagaya dun sa bahay na yun. Sa may ano yun eh, sa may sukat Paranaque. Apartment yun na nag-stay in kami doon, kasama ko yung mga ibang aplikante. Pagka usually walang sinasantong oras eh. Merong umaga, merong tanghali, merong gabi. Talagang gagayahin yung itsura mo, yung mismo itsura mo. May time na ako, ilang beses akong ginaya. Akala wala na silang oras yan. Kasi yung oras po kasi ma'am, pwede silang lumabas. Pwede silang manggaya. Depende po dun sa klase ng mga engkanto. Ayan. Pagka yung mga impersonator po na yan, yung mga nakalimutan ko na po kung anong tawag sa kanila yan. Yung mga nanggagaya na yan, minsan sumisit-sit po sila yan. Sisit-sitan kanila. Tapos, tatawagin nila yung pangalan mo. Ayan. Bubulungan kanila, iihipan nila yung tainga mo, ganyan. Yan po yung gagawin nila. Pero, ang iba pong gumagawa niyan ay tikbalang. Ayan. Okay. So, tikbalang ang gumagawa nun? Tikbalang? Yes, ma'am. Talaga? Kasi, Dun sa Paranaque ngayon, dun sa apartment doon, maraming beses kaming ginagaya. May time na ako ang ginagaya. May time naman yung isang mga kasama ko ang ginagaya. Kaya minsan, akala nila, sa tabi natin, nakapasok na ako sa apartment, pero nagtataka sila na, di ba umakyat ka na dun sa kwarto kanina? Sabing ganun sa akin, natatandaan ko yun eh. Di ba, Ma'am Ness, umakyat na dun sa kwarto kanina? Mm-hmm. Sabi ko, hindi pa ako nakakauwi. Kakauwi ko lang. Paano mangyayari yun na umakyat na ako dun sa taas at pumasok sa kwarto? Sige nga, tingnan nyo nga kung nandun ako. sabi ko, sino yung umakyat doon sa taas? Dire-diretso nga daw ako, hindi ako namamansin, dire-diretso. Yun. So yun, maraming beses na nangyaring ganon, hindi lang sa akin. So kumbaga naniniwala ako dyan, yung sa nanggagaya ng itsura. Even the boses. Meron din po akong meron din po akong experience dyan. Nung ako po ay nagtatrabaho pa sa La Union, ayan, meron po akong ka-boardmate na kumbaga medyo hindi maganda yung aming pagsasamahan doon sa boarding. Kasi ayan, kasi laging nawawala yung underwear ko, tapos nagagalit ako. Sabi ko, kasasampay ko lang ng underwear ko, wala na naman. Sabi ko, tapos pagbalik ko na naman, iba na naman yung isasampay ko na naman yung underwear ko, wala na naman. Tapos makikita ko doon kasi puro kami babae doon sa boarding.
Ngayon, nung ano na po, nakikita ko, suot-suot nung isa kong ka-boarding. Eh, siyempre, bili ako ng bili ng underwear. Kasi, siyempre, naiisa-isa yung underwear ko eh. Ngayon, di sinita ko po yun. Yabang mo naman, samantalang dayo ka lang dito. So, yun po ang sama ng loob ko kasi, siyempre, opo, bago lang ako doon. Kaya, yun, hindi ako basta-basta agad nagsalita sa kanila. Pero sabi ko, sige, sabi ko, sa'yo na lang yung panty ka ko. Bibili na lang ulit ako ng bago, sabi kong ganun. Kung yun ang makakasaya sa'yo, sabi kong ganun. Ikaw na nga ako yung nanguhan ng underwear. Ikaw pa yung may ganang magalit. Sabi kong ganun. Imbis na, ay, hinirap ko, o ganun na lang. Sana, di ba? Magsabi man lang sana siya, o nasa akin na yung panty mo, ako na lang munang gagamit, ganun. So, wala po akong narinig kasi na ganun. Kaya, kumbaga, nainis din po ako, pero kinimkim ko po yung inis ko sa kanila. Bahala kayo, sabi kong ganun. Ginanon ko. Pero nung pagkasabi ko po ng ganun, nung gabi po kasi naiwan sila. Ngayon, nakita nila, nandoon daw ako nakaupo doon sa higaan ko. Sabing ganon. Kinento lang nila nung pagbalik ko po. Kasi naglalaro po sila magdamagan silang naglalaro ng tungit. So, sabi ko, papanong uuwi ako? Sabi kong ganon. Di ba nga, sabi ko hindi pa, kinabukasan pa ang uwi ko. Sabi kong ganon sa kanila. So, nung time na yun, nakita nung mga ka-boardmate ko, sabi niya yan, may ano yan, sabi niya, mangkukulam yan, sabing ganun nila sa akin. Kaya doon po nila ako binanasagan na mangkukulam, na unang-una. Ayan. Kasi nakita nila yung Xerox copy ko na nandoon nakaupo doon sa mismong higaan ko. Ayan. Hindi, nakita nila, iba yung damit kasi nakaputi. Tapos kumbaga, kulot din yung buhok. Kasi po talaga kulot ako, nagpariband lang ako eh. Ayan, kulot po yung buhok ko na mahaba. So nakita po nila na, ay, sabi niya ganun. Ako, sabi niya. Pero simula po nung nakita nila yon, yung pong naging mabait po yung mga ka-boardmate ko sa akin. Ayan, meron naman pong ikinagandang pangyayari yung pagkakakita nila kasi bumait po sila. Kaya po sabi ko sa kanila, sige ka ako, pagka hindi kayo nagpaalam na kumukuha ng gamit ko, kung ganun, bahala kayo. Isa yung mag-ano sa inyo, sabi kong ganun. So, natakot po sila kasi nakita po talaga nila. Ayan. Yun po naman yung experience ko dyan sa nanggagaya na yan. Actually, ano ko po yun. Yun po yung aking isang bantay. Okay. So, yan. I hope na nasagot namin yung inyong mga katanungan at kay, sino ba to? Kay Lenlen Cornejo. And then, itong kay Nympha naman sa Silvian Olano, pwede po ba makipag-friend sa kanila? Huwag lang aasawahin. Pwede daw ba makipag-friend sa mga kapre, elemento, etc. Maaari naman po. Maaari naman po, mas maganda nga po na makikipagkaibigan tayo. Para at the same time po na makipagkaibigan tayo at makipag-usap po tayo sa kanila or tratuhin din po natin sila ng maganda, tatratuhin din po nila tayo ng maganda. Ayan. At unang-una po yung advantage po na mayroon tayong mga kaibigan ganito. Pagka nasa hindi magandang sitwasyon tayo, nahihilingan natin ito ng mga bagay na makakatulong po sa atin at makakabuti sa atin. Ayan. Yun po yung advantage ng pakikipagkaibigan natin kung tayo po ay gustong makipagkaibigan. Ayan. Kaya lang po, warning po sa lahat, bago po tayo makipagkaibigan sa mga ganito, ay dapat alam na po nila yung rules mo bilang mortal at saka yung rules ng immortal. Kasi dapat ikaw na mortal ang masusunod at hindi po sila ang masusunod. Ganyan. Kasi may mga bagay na dapat dominant tayong mga tao kasi tayo po yung nilalang nakawagis ng Diyos. Kaya po dapat na kumbaga mas dominant tayo sa kanila, wag po tayong magpapa-overpower. Ayan. Kailangan bago pa tayo makipagkaibigan sa kanila, sasabihin na po natin yung mga gusto natin sa kanila na
hanggang doon lang tayo, hanggang doon lang yung borderline natin. Ayan. Para po hindi tayo ma-overpower. And then dito naman po sa mga nilalang na magiging kaibigan natin, kung tama naman po yung kanilang sinasabi at sa tingin po natin mabuti ito para sa atin, makakabuti ito para sa ating pamilya, ay maaari naman po tayong makinig sa kanila. Ayan. Okay. Okay. So, I hope na nasagot namin lahat ng mga katanungan niyo. Like, for example, kay Nympha, Cilion, Olano. Ako naman, may follow-through question ako about sa pagiging friends with the elemento, the inkanto, and, yung mga yung wangis. Pag ba-friend ka nila at humingi ka ng tulong, like, for example, nagipit ka, kailangan mo ng pera, matutulungan ka nila for that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Totoo yun. Pagka halimbawa na nakikita nila na in-need ka na ng pera or in-need ka ng financial, minsan, ituturo ka po kasi, let's say, for example, sa party ko, syempre, dumarating po yung time na wala na po akong panggastos at kailangan ko na umihingi po ako ng tulong sa kanila. Sasabihin ko 20 na lang yung natitira. Ginaganyan-ganyan ko pa, gaganto ko pa yung 20, ma'am. Kinakausap ko talaga sila. Ayan, ito na lang yung natitira. Sabi kong ganun. Sana gawa nyo ng paraan niya na. Sabi kong ganun. Kasi ito na lang. Sasabihin kong ganun sa kanila. So, pagka ganun po, minsan, kasasabi ko pa lang po, mamaya, meron na pong sagot. Ganun po sila. Lalo na pag nakikita nilang gumagawa ka ng mabuti. Ayan. Ang ano ko po ang note ko po sa lahat, bago po tayo humiling, dapat yung ikabubuti po natin. Kasi kung masama po yung hinihiling natin, yung pong masasama din po ang tutulong sa atin. Ayan. Okay. So, kaya dapat po yung hihilingin po natin mabuti para mabuti po yung tutulong sa atin at mabuti po yung iaadya nila para sa atin. Ayan po. Ayan. So, yan. Follow-through question in relation dun sa question ni Miss Nympha Susilion Olano. Kay Josephine Gonzaga. Kasi po, yata kayo yung ating mga, mga followers, mama. Bakit? Active na yun yung ating for the topic. Yung topic daw natin, exciting. Exciting kasi ngayon nakapag-topic ng ganito na nagkakaanak pala ang mga inkalemento sa katulad nating mga tao, di ba? So, yun. Yes po. Kaya Josephine Gonzaga, nangyari sa akin yan, mainit ang kanilang tenga, mainit ang kanilang tinga ko, ano yun? Maintindihan. Mainit yung tenga, mainit po. Yan. Nangyari sa akin yan, mainit ang kanilang tinga? Tenga ba yan? Nagkamali lang po siguro siya ng type, ma'am. Mainit yung kanyang tainga. Ayan, umiinit po yung kanyang tainga. Yun po siguro ang nais niyang tukuyin. Ayan, na palatandaan or pangitain na merong elemento doon sa lugar. Ayan. Pero depende po yan kung ano po yung mainit. Kung yung kaliwa po ang mainit, ibig pong sabihin, elements po ito. Pero kung kanan nyo po ang mainit, ibig pong sabihin, ay ito po ay tao. May tao pong galit doon sa inyo or may mangkukulam na malapit sa lugar, may aswang na malapit sa lugar, may manggagayuman na malapit sa lugar. Ayan. Ibig sabihin, pag kaliwa, elemento. Ito, kaliwa to eh. Yes, ma'am. Pag ito naman kanan, either tao, aswang, o yung mangkukulam, o manggagayuma, yun. Ayan, kasama na po yan. Mangkukulam, mambabara. Ayan. Kasi magkakamag-anak po yung mga yan. Okay. So, yun.
I hope nasagot namin yung inyong mga katanungan. Like Josephine Gonzaga. Yan. And sabi ni Lenlen Cornejo, thanks po. At kay Nympha. So, si yun ulit, Olano. Ang tanong niya is, maraming salamat po mga ngayon ko lang alam na may ganito sa mundo natin. Knowledgeable po para sa akin. Salamat. Ayan. Maraming salamat naman po at nabuksan po namin yung inyong kamalayan. Tapos ito pa yung sagot niya, additional niya, ayoko madam ng aswang nakakatakot. Syempre nakakatakot. Ang aswang po kasi, kahalubilo na po namin yan. Ay, ano ba yun? Kahalubilo na po natin yan kasi biglang nag-flashback sa isipan ko. Meron po kasi kaming dating kapitbahay na aswang. Ayan. Hindi ko na po i-mention kung saan namin naging kapitbahay. Kasi marami pong nanonood na kapitbahay namin dati. Ayan. So, yun. So, meron ka ba pang experience? Like, for example, yung mga kagaya ng mga movies na pinapalabas, yung ba is hango sa experience ng writer o katang-isip lang ng writer yun? Kagaya ng elemento, yung movie elemento. Yes. Maaaring ito po ay katang-isip ng isang writer or maaari po naman ito ay totoong story na kunyari ipinagbabasihan lang niya dito. Pero sa katotohanan po, ang isang writer po na nagsulat ng ganito, ibig pong sabihin, meron pong nagdidikta sa kanya para buksan yung kamalayan ng tao. Ito po talaga ay totoo pong pangyayari ito at talaga pong nangyayari. Dangan laang ipinapadaan lang po sa mga writer para maging makatotohanan yung pagsasadula or pagsasapelikula ng ano na ito ng portion na ito or ng topic na ito. Ayan po. Pero po yan talaga ito nangyayari. Okay. Kasi yung movie ni Elemento, yung movie ni Christine Reyes, Elemento yun eh. Pero kumbaga ano pala siya, dun sa kwento dun sa movie na yun, pero i-check mo rin kung totoo to nangyayari to sa totoong buhay. Si Christine Reyes pala, dati siyang elemento. Dating elemento siya, pero nangyayari yun, merong isang batang nagawi sa gubat. Pagkagawi sa gubat, ninakaw niya yung katawan. Ninakaw niya yung itsura, yung wangis. Nagets mo, Miss Pauline? Ninakaw niya nung elemento yung wangis ng batang babae. And then, hanggang sa nakuha na ng elemento yung wangis ng babae at yung batang babae na yun, lumaki na, kumbaga nag-switch sila eh. Yung elemento na nakuha na yung wangis ng batang babae ay nagpunta dito sa atin, sa syudad, sa lungsod. Ngayon, yung ninakawan naman ng wangis, naiwan doon sa gubat, yung talaga original na bata na ninakawan ng wangis. Hanggang sa kinamatayan na nung bata yun. Lumaki siya hanggang kinamatayan. Doon na siya lumaki, doon na siya namatay doon sa gubat. Ngayon, itong elemento na to na kinuha niya yung wangis, yung bata, nagpatuloy siya sa kanyang buhay hanggang sa nagkaroon siya ng asawa, yun nga si Christine Reyes. And then yung anak niya, it so happen na ganun din, nagpunta rin doon sa gubat, nagkaroon sila ng parang school tour. Tapos, yung anak niya, ay nun din ang nangyari. Ninakawan din ng wangis. So, yung elemento na nagnakaw ng wangis sa kanya, doon sa anak ni Christine Reyes, ang nangyari doon, so naiwan yung bata doon, yung original na bata, yung mismo elemento, yun ang yun ang bumalik, pumunta doon sa syudad. So, yun ang naging kasama ngayon ni Christine Reyes. Hanggang sa, yun nga, nagkakaroon siya ng panaginip about doon sa kanyang anak. Tapos, nakikita niya na
bakit parang iba kumbaga iba yung kinikilos ng anak niya kumpara dun sa dati. Naging bugnutin yung anak niya, pinapatawag lagi siya sa school, hanggang sa, to cut the story short, hanggang sa kumbaga, bumalik siya dun sa gubat na yun. Bumalik siya dun kung saan tawag dito, kumbaga kung saan nagpunta yung anak niya. So, nagbalik siya dun sa gubat hanggang sa, ang nangyari dun nagkausap si Christine Reyes, ito yung elemento nagnakaw ng wangis, at yung mga mismong elemento dun sa gubat. At sinabi sa kanya na, ikaw, sabi niya gano'n, ikaw ay isang elemento din. Naninakawan mo ng wangis yung isang bata way back ng siguro mga 25 years ago. Na yung batang yon ay dito na lumaki hanggang sa kinakayan. Hanggang sa namatay na yung batang yon. So, ikaw ay isang elemento rin katulad namin. Ngayon, ang ginawa ni Christine, ayaw niyang maniwala na siya ay isang elemento. So, ang sabi ng mga kasamahan niyang elemento, makakawalan namin yung anak mo. Pero ikaw ay may iwan dito. Hindi ka pwedeng sumama. Yung anak mo, ang pakakawalan namin, pero ikaw may iwan ka. Kasi ikaw ay isang elemento din. So yun, hanggang sa nagkaroon na parang parang naging parang puno. Parang naging puno yung kanyang balat. Ayun. Opo. Hanggang sa yung anak niya ay ayaw humiwalay nga kay Christine Reyes, pero ang nangyari na syempre naiwan si Christine, tapos yung anak niya yun ang pinakawalan. Hanggang sa ayun na nga yung anak niya naglakad dun sa gubat, hanggang sa nakita kasi hinahanap yung bata nakita yung bata hanggang sa nakuha na rin nung tatay, tapos dinala na rin sa kaya lang si Christine Reyes naiwan kasi kumbaga sabi ng mga elemento, ikaw ay kalahi namin, ninakawan mo lang ng wangis yung bata dito 25 years ago na ngayon ay kinamatayan niya. So yung ganun, totoo ba yung ganun? Bang karma. Nakarma siya. Ginawa. Oo, nakarma siya sa ginawa niya. Kasi, siguro gusto niya talagang lumabas. Siguro sa ibang dun sa ibang dimension. Dahil ayaw niya siguro maging katulad ng elemento. Kaya, nagnakaw siya ng wangis. Pero yung bata, sa totoong buhay, nangyayari yun? Nagnanakaw ng tura? Yes, ma'am. Nangyayari po yun, ma'am. Oh my God. Ganun ba yun? Lahat po ng mga katahang isip ng ating mga writer dahil sa kanilang malayang paglikha ay ito po ay totoong nangyayari po talaga kasi ito po ay idinidikta po sa kanila ng mga may kasaysayan na ganito na mga elemento na nagkaroon ng ugnayan sa tao. Ayan po. Totoo po itong nangyayari at totoo po itong pangyayari. Hindi lang po sa malikhaing pag-iisip o sa talento ng isang writer. Ayan po. Okay. So, I think siguro yon yung elemento na yon, yung elementong title ng movie, ito siguro maaaring totoong nangyari yon na sinulat ng writer. Ayan. So, shout out ulit tayo kay Togonon, Judith. Tanong ko lang din po, ano po ang ibig sabihin ng sa panaginip ko na nakatira daw sila dito sa may baba ng bahay namin? Kasi po, bakante kasi yung bahay ko sa baba. Dati, nagsabi sila na andito daw sila nakatira sa baba. Sabi ni Togonon, Judith. Maaari naman po na bago kayo pa tumira dyan sa bahay na yan, ay nandyan na po sila, nauna pa po silang nakatira sa inyo. Kasi sa katotohanan po, ang ating, alimbawa, pag-aari po natin ng isang bahay. Tapos, tayo po na mga mortal ang nagmamay-ari ng bahay at tayo po ang nagmamay-ari ng lupa na ating tinitirhan. Pero po, ang hindi po natin alam ay mayroon pa palang naunang nagmamay-ari sa atin na mga immortal. Ayan po. Kaya po, para sa kaalaman ng lahat,
tayo po ang mortal na nagmamay-ari ng isang lote, ng isang lupain, ay mayroon pa pong bukod sa atin na nagmamay-ari naman bukod sa pagiging immortal. Ayan po. Kaya po, yung iba nga po, bakit may lumalabas or nagpaparamdam sa ganitong lote, sa ganitong bahay na napakagandang bahay, tapos may nagmumulto or ano pa mang bagay na paranormal na pangyayari dito sa bahay na ito, kababalaghan, dahil po sila na po yung naunang nakatira bago pa man po tayo sumalta doon or bago pa man po tayo natira doon. Maaari po itong mga nakatira na ito, mga kaluluwa na mga namatay nung sinaunang panahon, or sila naman po yung mga espiritong mga laman lupa, kapre, yung iba't ibang uri po, may mga diwata na nagbabalik-balik doon kung mayroon po silang binabalikan sa lugar, ayan. Okay. Ayan po. So, I hope nasagot namin Judith ang iyong katanungan. Ito naman kay Maria Diba, Anabe. Totoo po kasi na nagkakagusto ang mga elemento sa tao. Ay. Totoo po yan talaga. 100% po yan, walang duda. Okay. Kasi, lalo na kung mahabang buhok mo, balbon ka, di ba? Balbon. Ano pa ba? Kulot. Kulot. Ay, buti hindi ako kulot. Kaya, ma'am, wala minsan basta daw kulot, salot. Ayan. Kasi salot yung kulot na buhok kasi ginugusto ng mga elemento. Ay, nako. Yun na nga. Okay. So, ito. Kay Judith naman ulit. Judith Tugonan. So, another question ba to? Wag na lang daw po silang paalisin. Ayan po. Yan po talaga. Yan po yung pinakamagandang parte na sila po ay kumbaga nagpaparamdam sa inyo at nakikiusap sa inyo na wag nyo silang paalisin sa lugar. Kasi karamihan po kasi sa atin pagka na lamang may nakatira sa lugar ay pinapaalis po ito. Pinapaalis natin ng pinapaalis natin sila. Gumagawa tayo ng kung ano-anong klaseng ritual para sila mapatalsik doon sa lugar. And then, sinisira natin yung kanilang mga tahanan. Like say, for example, yung mga nuno sa punso, ayan, yung mga punong kahoy na malalaki, ganyan ang mga tirahan nila, or pag nasa loob naman ng bahay, kung ano-ano ang pinapausok natin, ayan, para sila umalis. Ayan, ito po kasi, ito yung pinakamagandang parte, na kung sila, yung inyong Miss Judith, kung yung iyong mga kasama sa bahay ay wala naman silang ay idinudulot na pangit o hindi magandang pangyayari sa 10 ng iyong pamilya na nakatira doon, ay ito po ay magandang sinyalis po. Pero kung sila po sa pamamagitan ng sa halip ng pakiusap na nila na huwag silang paalisin, tapos gumagawa naman sila ng mga hindi magandang aktibidades sa inyong pamilya o sa loob ng tahanan na nakakaapekto sa mga nakatira doon, ay ito po ay hindi maganda. Ayan. Dapat po talaga nga silang paalisin. Pero kung ganyan naman po na nakikiusap sila at wag silang paalisin, pwede naman po ninyong sabihan na basta't kayo ay magpakabuti lamang at magpakatino. Ayan. Okay. So, yan. I hope na nasagot namin lahat ng mga katanungan nyo. And last question is ulit kay Miss Judith. Wag na lang daw silang paalisin. Totoo po kaya yun. I think Yes, nasagot na to. Nakikiusap din po sila sa pamamagitan po ng panaginip kasi hindi po nila kayang magprangka sa personal. Ayan. So, totoo po yan. Ayan. So, I hope lahat sana ng katanungan ninyo ay nasagot na po namin. Baka meron pa po kayong last question bago mag-end po ang aming programa. Kung meron pa po,
pwede po kayo mag-comment dito sa comment section po namin. And yun nga po, before kami mag-end itong program namin, ay i-announce po ulit this coming Saturday. Sana marami po sanang manood sa inyo at mag-subscribe as early as now, mag-subscribe dun po sa YouTube channel namin. Makikita po ninyo doon sa itaas ang link ng YouTube channel namin. I-click nyo lang yun, then subscribe, and click nyo rin yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga bagong videos na ina-upload po namin. And at the same time po, yung sa Facebook page po namin, nandito rin sa taas, i-click nyo lang yun, join, para you can be a member ng FB page namin sa Multo, Kababalaghan at Elemento. So, meron pa po bang nag-question? Wala na. I think wala na. So, this coming Saturday, magpapa-raffle po tayo ng dalawa pong ganito. Ito yung kay Miss Maulin. Okay? So, dalawa po yan. Lahat po na nag-subscribe, lahat po nang nag-join dun sa page po namin, join for the FB at saka nag-subscribe ng YouTube, ay kasama po doon sa ira-raffle po din na to. Okay? This coming Saturday. So, Saka po, ating top sharer, ma'am. Yes. Kasama po yung ating mga top sharer ng ating programa. Ayan. Makikita po naman natin sa kung sino po yung mga top sharer ng programa. Okay. So, ayan yun. So, yun. So, Ms. Maulin, any parting words sa kanila? Dahil nag-over na naman tayo dun sa ating program. 1 hour na tayo. So, any parting words sa kanila? At napakaganda ng topic natin kasi kumbaga, ino-open natin sila na ito na ang mga elemento pala ay nagkakaroon ng anak sa ating mga mortal. Diba? Yes. Kala natin yes po. Ang buhay na buhay po yung hasang ng ating mga taga-subaybay ngayon na maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nagustuhan nyo yung ating topic sa gabing ito, at sa lahat po ng may mga problema, alam ko doon sa aking mga anak na nakasubaybay din na nakakaranas ng ganitong problema. Actually, ako po yung, kumbaga, nagpapayo sa kanila na ganito yan, ganyan. So, sa atin pong lahat na may mga tanong tungkol sa kababalaghan, at hindi nyo po kayang intindihin at wala po kayong mapag-sharean ng inyong problema, ng inyong dinadala tungkol sa mga ganitong pangyayari. Kasi supposed to be po dapat, ang mga may ganitong mga experience, dapat po nagkakwento lang po tayo doon sa taong nakakaunawa sa atin at talagang nasa spiritual po siya at kayang unawain yung ating sinasabi. Kasi po, pagka sa normal lang po na tao mo ikunento yan, pagtatawanan po kayo at kukutsain pa po kayo. Ayan, maaari po kayong sira at itismis. Kaya po, sa lahat po ng may mga experience na ganito, bukas po ang aming programa. Ayan, kung nahihiya po kayong mag-comment live dito sa ating page at sa ating YouTube channel, o pwede po kayong dumirekta sa amin ni Ma'am Shane. Ayan, or mag-send po kayo ng email or mag-send po kayo ng PM nyo sa ating programa, sa ating page. Ayan, para po ma-entertain kayo or direct PM po sa akin at kay Ma'am Shane. Ayan, kung kayo po ay nahihiya. Ayan, para po may paliwanag natin ng maayos at magabayan po natin kayo kung ito bang mga elemento na ito na inyong nakakasalamuha ay nakakasama po ba o nakakabuti sila sa inyo, para po ma-identify natin na yung bad na maidudulot nila o yung kabutihan na maidudulot nila. Ayan. At nagkukonsagra din po ako ng mga bahay, mga ari-arian, mga properties na merong nagpaparamdam at merong mga kababalaghang pangyayari na nakakaapekto po sa may-ari ng bahay or yung pong mga kaanan, halimbawa sunod-sunod yung mga pagkamatay sa kanila nung simula nung matira sila sa lugar na yon,
At simula nung matira sila sa bahay na yon, sunod-sunod na yung malas na kanilang ginagawa. Ito po yung ating mga kinukonsagra. Ayan, para po matanggal po natin yung mga negative na mga energy. As usual po, ang negative energy kasama na po dito itong mga elemento na hindi pa po sila nabibinyagan at hindi pa po sila na ilalapit sa Panginoon. Ayan, na kailangan po kasi ang maglapit po sa kanila yung pong nasa spiritual na po talaga. Ayan. At binigyan po ng karapatan or mayroon pong karapatan para mailapit sila at magkaroon man lang sila ng liwanag na hinaharap. Ayan po. So sa lahat po ng nagnanais na magpakonsagra ng kanilang tahanan, ayan, pwede nyo po akong kontakin o si Ma'am Shane. Ayan. Yes, okay. So, yan yung part for Miss Maulin. Miss Maulin, pwede mong, baka merong gustong dumirekta sa'yo, sabihin mo yung kung saan ka pwedeng kontakin. Diba? FB page ka, may maaari nyo po akong kontakin sa lahat po ng nakakaalam ng aking page. Ayan, pwede po kayong mag-direct message sa aking page, Maulin Duterte po, at saka sa aking FB page naman, FB account naman po. Ito po yung Maulindi, ayan po yung nakikita ninyo sa screen. Ayan, and yung number ko po ay sa mga smart user po, nasa page ko po ito naka-attach. Ayan, makikita niyo po yung aking number. So, anytime po pwede po kayong mag-message sa akin kung kayo man po ay mayroong mga kababalaghang nangyayari sa inyo at pangyayari sa inyong buhay na hindi nyo kayang talusin, hindi kayang talusin ng inyong normal na kaisipan, maaari po kayong sumangguni sa amin ni Ma'am. Ayan. Bukas po ang aming hotline anytime. Kaya lang po yung reply po, medyo antala lang po yung reply. Ayan. Yes. Okay. So, meron pang kahabol na shout out. Kaya lang hindi ko mabasa kasi Chinese character yung kanyang name. Sabi niya, hi and musta na po. Yan. Ito yan. Hindi ko mabasa kasi ang name niya kasi Chinese eh. Yan. Si sa Korea po yan, si Miss Venus. Ayan, shout out to you, be. At magandang gabi sa iyo. Ayan, aga tulog, gabi na. Ayan po. Ako nating kaibigan niya, nagsabi po sa Korea. Okay. So, dumating na po tayo sa final hour po natin and maraming salamat po sa lahat ng mga masugid po natin mga televiewers at viewers dito po sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan. At sana nagustuhan po ninyo ang aming topic po ngayon. At sa ating mga taga-subaybay, kayo po ba ay may mga nakakatakot na karanasan o let's say gusto po ninyong i-discuss na topic po dito sa aming programang Hiwaga at Kababalaghan, pwede po kayo mag-email dito sa aming email address, gabi ng kababalaghan@gmail.com o kaya pwede po kayong mag-message dito sa comment section po ng The Philippine One or pwede po kayong mag-message din dito sa FB page po namin sa Multo, Kababalaghan at Elemento or dito naman po sa aming YouTube channel ng The Philippine Event News TV. So, ang programa pong ito, Hiwaga at Kababalaghan ay co-produce ng The Philippine Event News TV at The Philippine One at ito po ay mapapanood every Wednesday katulad po ngayon. Kaya lang po, na-late lang po kami. Ang talagang oras po namin dito kay Philippine One is 2 p.m. to 3 p.m. At Sabado naman po, 7 p.m. to 8 p.m. At ito po ay may replay sa Global Pinas Online TV, Channel 168 every Friday from 1 p.m. to 2 p.m. At yun nga po, this coming Saturday, ulitin ko po, meron po tayong paraffle this coming Saturday, katulad po ng pinakita ko po sa inyo, na ito po yung galing kay Miss Maulin. So, siya po usually ang gumagawa po nito. Kami po yung magpaparaffle po ng dalawa. So, kailangan po ninyo mag-subscribe dun sa YouTube channel. Subscribe at saka po, click nyo yung notification bell para lahat ng mga bago po namin videos ay inyo pong mapapanood. And at the same time, dun po sa aming FB page, Multo, Kababalaghan at Elemento, mag-join lang po kayo para you can be a member doon sa aming FB page na Multo, Kababalaghan at Elemento para
doon sa lahat po ng mga ina-upload po namin doon. At pwede rin po kayo mag-share. Yun nga po, yung lahat ng mga share din, kasali rin po sila doon sa paraffle po namin. This coming Saturday po, that is 7 p.m. to 8 p.m. dito po sa Hiwagat, Kababalaghan. In cooperation po ng dalawang channel, the Philippine One at saka the Philippine Event News. So maraming salamat po sa lahat ng nanood po ngayong araw na to at sa muli po nating pagkikita dito sa programang Hiwaga at Kababalaghan. Maraming salamat po. Bye, Miss Maulin. Bye po sa inyo lahat. Miss Maulin, baka meron kang dagdag na gusto mong idagdag sa kanila. Para ngayon, ma'am. So, yun. So, maraming salamat po. At ito pa pala, sabi niya, wow, ganda naman po ninyong dalawa. Thank you. Yan, yung friend mo. Naging maganda. Parang naging fortune teller. Sabi ni Mimpa, bye po. Okay, thank you so much po. Bagay sa'yo kung nakaganyan, ma'am. Ha? Bagay sa'yo ang ganyan, ma'am. Oh my God. Okay, sige. Take care po lahat. Thank you po sa lahat. Bye-bye po sa lahat. God bless po. Okay, bye. God bless.